Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasinungalingan kahit kailan laban sa katotohanan. Bureau of Internal Revenue o BIR nagsalita na. Tila binasag na ang katahimikan at Attorney Salvador Panelo may malaking pasabog sa gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Mga fake evidence di umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na bunyag na sa publiko. Ito ang mga balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit di umanong ayaw ipalabas at tinatago ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ipipilit ng House Prosecutors na mamarkahan yung selyadong BIR box bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dumistansya dyan yung Clerk of Court ng Senate impeachment dahil iba ito sa kanilang naunang hiling. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House Prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogativa ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Poa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bisyo sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Misal, yung unang issue doon sa balita is yung request ng prosecution na markahan yung BIR box. Pero pagdating doon sa Clerk of Court, yung yung Senate Secretary, iba daw yun sa kanilang unang hiniling. Pwede po ba yun, Attorney Sal, na iba yung hiniling nila tapos yung pagkalaunan, iba din yung ang gustong mangyari ng House Prosecution? Isa lang ang ibig sabihin yan. Walang kahandaan ang prosecution, which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yan. Kaya ang kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pangalawa, at kahit naman markahan nila yan, hindi naman sila nakakasiguro kung pabubuksan niya ng impeachment court. Kasi kaya nga hindi nabuksan niya sa House of Representatives
Kasi hindi po pwede buksan unless may utos ang hukuman. Now, ano yung pangalawang issue? Yung pangalawang issue, Attorney Sal, posible or hindi posible. Isasalang daw nila yung testigo na si Mary Grace Piatos sa Senate Impeachment Court. Ano pong komento ninyo doon? Ako, baka makilala natin si Mary Grace Piatos o baka naman magtakip siya ng muka pag siya'y pinatawag doon as witness. Yan ang katawa-tawa at talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng prosecution. Kung matatandaan po natin, nung unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Pangalan niya? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang pangalan ganyan. Wala sa statistics. Kung kailan pinanganak yan, sino ba yan? Madalit sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa. Kayo mismo nagsabi dyan, inimbestigahan nyo, walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo na di umano, nagpakita lang doon na may tumanggap, pero wala. Paano nyo ngayon puprobahan yan? Ano gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hahanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace Piatos at sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos. Wala pa akong tinanggap ng pera. Binulusan ng mga dapat na binulusan ni Bibi. Yan ang sasabihin nyo. Puro kalokohan lang yung inyong mga ginagawa eh. Kahit na anong gawin nyo, talagang halatang halata na sinadya nyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo ng mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. At habang pinag-uusapan mo natin ng impeachment trial, wala sa ating paksain ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Dahil kailangan daw abogado. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian at minumungkain nila yung isang kakampi nila dun sa majority na si Escudero na marami naman kumukontra. Maraming kumukontra dahil unang-una masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa 4th week, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na 4th week ibig sabihin immediately. Kaya may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madalit sabi, hindi totoo yung mga akusasyon ni Chis Escudero. Maaaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapon sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yan ang pangalawa. Ito ngayon ang katanungan dyan. Dahil hindi abogado si Senador Sherwin Gatchalian as Senate President, gusto nilang palitan. Teka muna, unang-una, I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa Presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan after balasahan o before di balasahan pa nagpalit na daw ng Kaya nga tinatanong ko, kailan yan? Hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman na sa ligang batas na pag ang presidente ang akusado
ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat ang inaakusahan, ang number one public official ng bansa. Kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer, kailangan abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan ng abogado. Ngayon ang tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam niyo, itong ganito yan. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuhin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panuurin niya yung marami ng impeachment trial nung presiding officer si Chief Justice David, si Juan Ponce Enrile. Di ba? Meron mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali ho yan. Maniwala kayo first year lang yan Kaya pag-aralan yan Number 3, ito ang pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita, at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido common, yan lang ho ang kailangan. Alam nyo, sabi ng tatay ko, nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yun lang pinukpok niya sa akin, just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin nyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino, may common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto nyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit ba hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Kaya ituloy nyo na yan. Hindi pa pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective. Palibasa kasi, alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung, sino po ba, si Kenneth, at saka si yung kongresista, yung mayor ngayon. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nakikita natin, kahit sa kanilang mga demeanor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang. Hindi magarbo, kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ako may tiwala ko dyan. Kayang-kaya mo yan. Ituloy mo yan. Ikaw ang presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman. O di wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nasa kanya ang mga kwalifikasyon. Ayan. Yan, maraming salamat po, Atty. Sal. Samantala, meron pang isang issue na ikinagulat din ng marami, Atty. Sal, dahil nga isinama din daw ng House Prosecution Team yung bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara, yung court sheriff na si Abby Andres. Kung matatandaan po natin, noong 2011 ay ito'y nasuntok ni VP Sara na dating mayor pa siya ng Davao City. Ayon sa prosecution, mahalaga daw yung testimonya niya upang patunayan yung umano'y tendency ni VP Sara sa paggamit ng karahasan. Kabilang din sa mga tetestigo yung mga opisyal na NBI, PNP at House Legislative Security Bureau kaugnay ng ika-4 na article of impeachment. Doon sa part na yun, Atty. Sal, yung isasama din sa pagiging witness or isasalang na witness yung dating sheriff ng Davao nung
yun, 2011 Attorney Sal, na nangyari ng insidente yan. Ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya, innate, kung mga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan, sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nila pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara, at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, huwag mo muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kinakailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinapak niya, sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka natin, huwag niyong kalimutan na labag sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa akong 30 days bago maging penal yun kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat pati kamatayan. Dahil biro nyo, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. O kaya kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaambak ang pagputok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan at maaaring kamatayan ng mga mamamayan sa lugar niyo. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal, sa napakaliwanag na at least alam ng ating mga kababayan kung ano talaga yung kwento behind dun sa
nangyari insidente na matagal na, more than 10 years na yun, Attorney Sal, ha? Hindi pa nga siya, hindi pa niya alam kung vice president ba siya, magiging vice president ba siya ng mga panahong yun. Pero ito po, Attorney Sal, sa iba pa nga issue, napigilan ng mga otoridad ang umano'y planong school attack sa Tolosa National High School sa Leyte ilang araw matapos yung madungong pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isang 14 anyos na estudyante yung nagbanta sa Facebook ng mass shooting. Ngunit agad itong natunto ng pulisya at isinailalim sa pangangalaga ng social welfare. Pinaniniwala ang posibleng copycat yung insidente at iimbestigahan yung impluensya ng mararahas na online game. Samantala, nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers ang isang grupo na palakasin daw yung mental health at guidance services sa mga paaralan habang nagsusulong naman ng ilang mambabatas na investigasyon sa pagrepaso sa mga umiiral na batas kaugnay ng kaligtasan ng mga mag-aaral, Attorney Sal. Nako, baka mangyari ulit yung nangyari sa Tacloban City, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo dito sa ulat na ito? Sinasabi nila na parang baga hindi totoo. At parang binabanata nila si John Vic Remulla yan. Parang may pagbabanta. Anyway, ang tingin ko dyan, kasi ang kwento ni John Vic Remulla, tinawagan siya ng isang senador, Bamakino, at nagbigay ng mga ulat na kung totoo ay maaaring maganap yung pangalawang trahedya. At dali-dali naman ginawa niya ng pag-utos yung mga pulis doon na imbestigahan at mayroon nga silang imbitahan na isang teenager, isang babae, teenager may problema ang personal at ito naman ay inamin niya na siya nga ako nagpakalat doon sa post niya na maganda yung eskwela na yon kasi gagawin siyang patay or whatever. Kumaga, nagtathreaten siya. Pero itong mga, siyempre, yung kalaban ng administrasyon ni John Vic Remulla, parang pinapakita nila, palabas lang yan. Totoo. Alam po niyo, tama yung ginawa ni Secretary Remulla. Kasi, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, kailangan pag may mga ganyang posting na nagbabanta ng isang pagganap ng isang hakbangin na maaaring pumunta sa patayan o sa isang trahedya, kailangan dahil na ilabas na, meron ka ng previous na warning, dapat talaga gumawa ka na ng kaparaanan na mahinto. Kaya ako, sa aking pananaw, tama yung ginawa ni John Vic Remulla. For that matter, lahat. Kailangan namumonitor nyo yung mga, lalo na ngayon sa social media, yung mga bata. Kaya talagang yun ang plataforma. At makikita natin doon yung mga nagpapayag sila ng kanilang damdamin. Wala na silang tinatago ngayon. Kaya tama yung ginawa ni John Vic Remulla na nahadlangan niya ang maaaring mangyari. Sasabihin ng bata, hindi, ano ko lang palabas. Yan ang sabi niya. Malay mo, kung siyempre, hindi niya aminin na talagang may gagawin siyang pagpatay. Inamin niyo lang na, hindi, ano ko lang yun, nanakot ko lang yun. Mas mabuti na yung we should always be cautious and prepared sa lahat ng mga ganyan. Pero ang mahalaga po sa akin, eto pa rin, alam niyo yung gaya ng uulitin ko yung sinabi. Yung sinasabi ng Malacanang na broken-hearted siya sa nangyaring mga trahedya. Yes, sir. Paano ba magiging broken-hearted? Ikaw ang naging
modelo ng karahasan. Ang karahasan ay makikita sa iba't ibang mukha, iba't ibang forma. Pag ikaw ay lumabag sa karapatan ng tao, ay ikaw ay nagiging marahas. You're doing violence to the constitutional guarantees on the rights of the citizens. Pag nilabag mo yung batas na yan, nagtuturo ka ng mali sa mga kabataan, lalong-lalo pa if you can get away with it. Like for instance, yung illegal na pag-aaresto kay Presidente Duterte, yung pagsalakay mo dyan sa KOJC, ang pagpapakulong mo, pagdidimanda mo sa mga kalaman, sa politika, yan po ay nagbibigay ng maling halimbawa na sinusunod ng mga kabataan sapagkat nakikita nila, you're getting away with it. You're getting away with your impunity. Kaya, ginagaya ka nila. Oh, yan po, kaya sabi nga natin yung mga batang yan, madaling maimpluwensya sa nakikita nila sa kaganapan. Kung ano ang nakikita nila, iyan, kung hindi sila maingat sa mga sarili nila, talagang lalong-lalo na pagkulang ang pag-giya mo sa kanila, ang pag-guide mo, talagang ito'y hahantong sa trahedyang gaya na nangyari dun sa Tacloban. Ayan. At actually, Attorney Sal, yung susunod na balita ay kaugnay po sa inyong nabanggit. Pero i-ere lang po natin to dahil nagdurugo nga yung puso or heartbroken si Pangulong Marcos Jr. sa sunod-sunod na insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ay ayon mismo sa Malacanang. Alamin natin sa ulat ni Cresilyn Catarong. Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naitatalang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Kabilang ang napaulat na planong pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte at ang pananaksak na kinasangkutan ng ilang estudyante sa San Carlos City. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, labis na nasakta ng Pangulo nang mabalitaan ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Lalo na dahil mga kabataan ang sangkot sa krimen at mga kapwa nila kabataan ang naging biktima. Sabi ng opisyal, ang mga mararahas na nangyayari sa bansa ay hindi nakatanggap-tanggap, mas lalo na kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Kasunod ng ulat ng Department of the Interior and Local Government o DILG na napigilan ng umano'y planong pag-atake ng isang 14 anyos na estudyante sa Tolosa, Leyte, sinabi ni Castro na iniutos ng Pangulo ang agarang pagtukoy sa mga ugat ng mga ganitong insidente. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga tinitignang posibleng salik ang impluwensya ng ilang mararahas na gaming applications at ang posibilidad ng